Hello guys, welcome back again to my channel. For today's vlog is tuturuan ko kayo paano mag-fill up and mag-process ng ating sworn declaration. So, meron tayong Annex B1 and Annex B2. Okay, so guys, ito yung ating form and pwede natin to siya ma-download. And maglalagay na lang ako ng link for Annex B1 and Annex B2 para doon na lang din kayo mag-download. So, ano nga ba tong sworn declaration? So, needed to siya, especially if kukuha ka ng COR or mag-a-ask yung company sa inyo, yung mga companies nyo. So, first thing is, dati nakakuha ko nito, nagpa-notarized ako sa lawyer, and then nagkuha ko ng stamp sa BIR. Pwede niyo siya makuha sa munisipyo pero doon sa BIR na office, hindi sa treasurer, okay? Doon kayo punta sa BIR na office. So, pwede din naman sa mean talaga, doon talaga sa BIR branch or doon sa city. Kaso, if malayo ka and nasa munisipyo ka lang, like mga banwa-banwa or town, kailangan punta kayo doon sa BIR office sa munisipyo nyo. Okay? So, ngayon is ni-require to siya para sa mga empleyado, lalo na sa mga Annex B2 na nabilong, para males yung tax nila like 0% or magiging 5% na lang yung deduction ng company sa atin every sahod. So, ito is yung Annex B1 is applicable lang siya sa mga taxpayer na with several income payer. It means madami kang company. For example, freelance ka and dalawa yung company mo, like mga virtual assistant. So, kailangan mo mag-file ng Annex B1 if madami kang company na nagbabayad sa'yo. And yung Annex B2 is kapag isang company lang. For example, sa mga online teacher, Sankey lang yung payer mo. So, Annex B2 ka. Okay? So, may difference yung Annex B1 is for several payer and Annex B2 is only one payer. Okay? Para clear tayo kasi yung iba nako-confuse sila sa difference ng B1 and B2. So, ngayon is ipapakita ko sa inyo yung B2. Since, for example, isang company lang yung payer mo. Okay? So, dito is kailangan natin ng copy. Yes. Depende, minsan dalawa lang yung hinihingi or apat. So, yung gagawin mo is maghingi ka lang ng company name, address, and TIN sa pag-fill up. So, mag-ask kayo sa company nyo. Next thing na gagawin is magpa-print kayo nito. Diba, maglalagay ako sa description, i-download nyo yun, and then i-print nyo like A4 yung size. Depende. Basta I require na A4 yung size, okay? After nyo na ma-download, so mag-fill up na tayo. Ngayon ipapakita ko. Pero yung step by step talaga is pag after nyo naka-fill up and may form na kayo, punta muna kayo sa BIR office para sa stamp. Like 30 pesos lang to siya. So sa stamp. Bago kayo mag-fill up and magpunta sa lawyer. Yung sa akin kasi, nag-fill up ako, nag-direct ako sa lawyer and last yung stamp ko. Which is, sabi ng BIR doon sa akin, dapat nagpunta muna ako sa office nila para kumuha ng stamp bago sa abogado para if ever na ipap-photocopy nila. Pero sa akin kasi nauna ako doon. Pero okay lang din naman kasi need natin to para malas yung ating tax. So, nakalagay dito is 0% annual income, mag-range siya sa 250 to 3 million will be 5%. Okay? So, mag-exceed naman sa 3 million yung income mo, yung babayaran mo na tax is 10%. Okay? So, zero tax ka if below 250. Pag nag-exceed ka sa 250,000, okay, binabasa ko kasi siya para sure tayo, and until 3 million, it will be 5% tax. So,
yung annual income exceeds to 3 million, yung magiging tax mo is 10%. Okay? So, applicable talaga to siya sa mga mababa lang yung mga sahod, makaka-zero tax percent tayo. And of course, sa mga nagsasahod din ng 250 above or 3 million, so big help na din tong SWRN. Okay, so ito is kailangan talaga siya mas-submit kasi baka mataas yung magiging tax nyo sa company nyo if ever wala kayong SWRN. Kasi iba-iba tayo ng rules ng company. Sa amin kasi kailangan namin mag-submit nito para yung ang tax namin is 0% or 5% na lang. Kasi kapag hindi kami nag-submit nito, magiging 10% yung tax namin. So, napaka-importante to. So, ngayon is tuturuan ko kayo mag-fill up. Meron tayo ditong Microsoft Word. And usually dito is mahirap siya i-edit. Kaya nag-ask ako if ever pwede handwritten. So pwede naman. So ngayon is ipapakita ko lang kung ano yung mga parts na kailangan natin i-fill upan. So magpa-notarize ka sa abogado is like may bayad siya sa mga private, medyo mahal siya, like 100 pesos. Pero kapag sa PAW ka or sa public lang na attorney, wala siyang bayad. So I suggest doon kayo magpa-notarize para wala kayong bayad. And yung sa stamp, okay lang din naman kahit 2 stamp lang kasi 30 pesos yun siya. Yung sa akin kasi, na-require ako ng company ko na lahat talaga ng copies ko, original and my stamp. So, medyo mahal siya kasi 30 pesos din yun. So, 120 pesos yung nabayaran ko kasi parang 8 stamps yung nakuha ko. So, eto na yung aking sworn declaration, guys. So, ngayon is, i-guide ko na lang kayo kung paano tayo mag-fill up dito kasi napaka-importante ito para makapag-submit na tayo and tama yung pag-fill up natin. So, first thing is dito, name. Ilalagay natin dito yung name natin. Like, for example, June Ong. Okay? So, i-clear lang natin to kasi mahirap dito mag-edit. So, pwede mo din to siyang i-underline. Pero, ganun din. So, dito is June Ong. Okay? So, dito sa name, for example, yung name mo is June Ong. Move lang din natin to. Okay? So, I think, mahirap siya. Matatagalan tayo pag ganito. So, back natin muna. Okay. Back natin siya. So, bale, mag-e-instruct na lang ako. Kasi mahirap talaga dito. I think sa PDF, pwede kayo doon para hindi siya hassle kasi hassle pag ganito. Okay, so dito tayo sa name. Okay, dito sa name, ilagay mo yung, of course, first name, middle name, and yung pilyedo mo. Citizenship is ilalagay natin Filipino, of course. And then dito is yung address mo. Like for example, Makati City, ganun. And dito sa TIN is yung TIN mo. Okay? So, tandaan, TIN nyo dito. Okay? So, yung TIN mo, ilagay mo dito. And dito sa number 1, yung gagawin is kung ano ka, business ka ba or professional. So, i-check mo doon sa CUR mo kung business ka or professional. Dito is yung name ng company mo, yung loan payer mo, like Sankey, for example, Human Academy, and then yung taxpayer identification ng company mo. Hingin mo yung PIN nila and yung address ng company mo. Dito mo ilagay. Okay? So, kapag na-fill-upan mo na dito yung first part, like this, so proceed tayo sa number 2. Okay, proceed tayo dito. Okay. Proceed tayo sa next. So, may nakalagay dito na, okay, wait lang. Number 2 is for the current year. So, dito is leave it blank. Huwag niyong pakialaman dito. So, dito is mag-check ka if graduated income tax
ka or 8%. So, if ever 8%, check this one. And then, scroll down lang din tayo after nito. After nyo ma-check yan. So, scroll down tayo. Okay, so dito tayo sa number 4 and number 5. Skip natin to lahat, okay? Wala kayong gagalawin dyan. So, dito tayo sa signature. So, yung name nyo, ilagay nyo, and then yung signature nyo. And the rest, dito sa mga iba-iba. So, mag-fill up yan is yung sa office, lawyer's office. So, sila na bahala dito sa number 5 and yung mga date. And usually, dito yung perma ng abogado. And dito mo ilalagay yung stamp. Okay? So, if ever dalawa yung stamp, pwede dito dalawang stamp. Okay? This is the first stamp. Second. So, make sure nyo na hindi natatabunan yung mga information dito bago kayo magpa-dikit ng stamp nyo. So, ito lang yun ang ating kailangan i-fill up dito. So, napaka-basic lang. Huwag niyong sagutan yung iba, yung ni-leave natin kasi okay na yung pangalan natin, yung citizenship, yung address, yung profession mo or business ka ba or profession, i-check nyo yun sa COR nyo. And then yung address ng company and yung TIN and of course, yung ating perma and pangalan. Huwag nyo kalimutan. So usually yung bayad sa mga private abogado is like 100 pesos and above. Pero kapag sa PAW ka or sa mga public attorney natin dito sa mga munisipyo natin is walang bayad, libre siya. So I suggest kapag gusto nyo, libre lang, doon kayo pumunta. Okay? So yun lang naman. After nyo makuha yung copy nyo is pwede nyo na siyang isubmit sa office nyo or sa company nyo. So yung receive by is sila na yun bahala. So, pwede nyo siya ipascan. If ever online yung work nyo, ipascan or picturean nyo siya kasi clear naman siya and isubmit sa mga companies nyo. So, yun lang guys for today's video. I hope na nakatulong sa inyo and nagkaroon kayo ng tips kung paano mag-fill up and mag-process ng ating sworn declaration. No need na pumunta sa city para sa main office ng BIR. Pwede kayo magpunta sa munisipyo nyo kasi meron doong office ng BIR sa munisipyo nyo, okay? Doon kayo magpa-stamp kasi magastos na kapag pumunta kayo sa ibang lugar or sa city. Okay, kasi meron tayong mga taxpayer na nasa town lang and nagtatanong kung pwede ba sa munisipyo. So, yun lang guys for today. Kung meron kayong mga tanong, mag-comment kayo sa baba and then mag-message kayo sa mga social media ko kasi nagre-reply ako. And kung may gusto kayong tanungin, like ipa-vlog for the next vlog, so mag-comment kayo kasi gagawan ko yan ng vlog. Basta pag may tanong kayo, comment kayo sa baba kasi chine-check ko yan and binabasa ko yung mga tanong nyo and then yung mga current situation like mga concern, pwede din kayo magpunta sa akin. Like mag-PM or mag-comment. Comment kayo kasi nagbabasa ko ng comment ng mga videos ko. So, yun lang guys for today's video. Thank you so much. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please do subscribe. I-hit mo na din yung notification bell kasi every time na merong mga announcement about sa BIRS, I will try my best na gagawan ko ng mga videos. Okay, so mag-submit na din kayo ng swear nyo para malas yung ating talk. So, yun lang guys for today's video. Thank you so much and have a great day. Goodbye. Subscribe!